And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black and official weight 105 pounds. Is professional debut from ELM Boxing Gym of Malabon City, introducing Aldrin Chioco. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing white with black and weighing 104 pounds, professional records of one win from El Lourdes Plus BF, Paranaque City. Ladies and gentlemen, Rance J. Mendoza. Okay. JP, we are heading to the third bout of this morning. Ganda yung sinasabi ko sa mga. Gusto ko maganda na available ka na sa times. Protect yourself sa all times. Sige, that's gloves. Makakalaban ni Renz J. Mendoza, who has a record of 1-0, and from Elorde Plus VF is Adrian Tionco, who is making a pro debut from EL Boxing Gym, JP. Yan. Or ELM, ano? So maganda ito yung para kay Mendoza kasi pag enter niya dito, kakatapos lang nung recent decision win niya. So maganda itong oportunidad para ipagpatuloy yung kanyang role. Yung Follow kanyang up, role, no? oh. Follow up sa kanyang ano. Actually, itong ELM, matagal-tagal ng ano to eh. Marami silang active din na boxers, ano? I mean, ever since since nag-i-start ako, alam ko may nandiyan na yung ELM din eh. Mabanggit ko lang dito sa loob ng venue natin, kung gusto nyong magkape, merong box cafe dito na masarap, iba-ibang klaseng timpla. Mamimili kayo. Nasa loob sila ng Grand Ballroom. Pagdating nyo dito, so ang maganda dito, Alvin, free entrance siya. So may budget ka na agad talaga. Pero hindi free yung kape ha. Yung kape, hindi. Pero pinadala nila ako ng kape. Kaya maraming salamat. Ayan. Kaya ulitin ko, JP Ulitin ko lang. Baka kasi mabash tayo mamaya. Libre yung entrance. Merong kapihan dito na box cafe. Hindi libre ha. Oo. Hindi libre ang kape. Pwede kayong bumili at mag-enjoy ng boxing. Budgetan nyo na yan. Para kang nagkape, tas may libreng boxing. Tama Mas naman. maganda yun. Oh, Oy, nice left. nakatama si Mendoza nun sa, kung di ako nagkakamali, yung left, tumama sa panga. Nahuli niya. Oh, tumama Tumama na naman. ulit. Ngayon naman kanan. So, should I say, itong Mendoza, merong mga lakas sa kanilang dalawang kamay, no? Oo. So, usually kasi ang isang boksingero, lalo na yung baguhan, usually, yung pinakamalakas nila, kung southpaw sila, kaliwa malakas. Itong Mendoza, I think, kaliwat kanan siya. May isa lang sinasandalan karaniwan, ano? Pero tama kasi Mendoza, mula pa lang nung umpisa ng laban, pinapakita niya din yung pag-stalk niya kay Tioco, no? Talagang ayan, no? Nakakatakot so, micro movements. Nakakatakot yung yung ginamit mo Diba? Kasi mula nung umpisa, while we were talking about the coffee, makikita nyo si Mendoza, if you're observing, yung mga micro movements niya talagang pasugod. Tsaka pinpoint yung precision. Coming from JP, who is also an amateur practitioner ng boxing, no? Ako ever since I'm a fan of boxing, pero I never step into the box. Sa ring iba 'yun. Ibang may kanya-kanya namang benefits kasi being a fan, an observer, it also gives you a bigger point of view in terms of watching. Tama. Maganda 'yun, ano? Maganda pareho na you have an experience. Maganda rin also if you're an observer. We get the best of both worlds. Yes, oo. Alam ko na natatandaan ko nung batang paslit ako nung uhugin pa ako. Sinubukan mo ba dati? Hindi. Ako'y laging nanonood sa mga barangay Usually mahigpit dati Hindi ka pwedeng pumunta doon sa ringside kapag yung mga minor ka ngayon medyo naa-allow na paunti-unti. Dati kasi bawal. So doon lang ako medyo sa apron.
So yun, no, yung kinukwento ni Alvin kanina about yung mga boxing sa mga barangay natin, maganda rin yan, lalo na sa mga kabataan. At ang maganda lang din dyan, yung mga mas experience, mas nakakaalam, maganda na papaliwanag sa mga bata na ito ay competition, it's a sport, para na-educate din na it's not about fighting na literal, ano. Ayun. Okay, so right now, we're witnessing again, this is the second round ng Mendoza versus Tioco. Ang nakita nyo ngayon kay Tioco is his throwing these wild punches na sana wag matsempuhan ni Mendoza, no? Kasi as we saw earlier, talagang calculated din yung mga patama ni Mendoza versus dun sa pinapakita ni Tioco, which is more on instinct. Okay, so nakita nyo, nag-feint si Mendoza, nagpatama siya sa katawan. At right now, tangled yung dalawa at nakatama na naman si Mendoza. At kung makikita nyo, he's very wary of yung distansya, going inside, ayun, doing the clinch. Talagang alam ni Mendoza ang kanyang game plan right now. Tingnan natin kung anong isasagot ni Tioco dun sa pinapakita ni Mendoza right now. Ayan, out ulit siya. At na-block po yung wild swing ni Tioco. Tingnan natin, dalawa sa body. At ito po ay tinawagan na ni Ref Costillas. Tingnan po natin ang magiging desisyon niya. And Tioco is out. Once again guys, this is the third bout at lahat po ay napakabilis ng mga pangyayari. Ngayon tinitingnan ko si Tioco, mukhang nasaktan siya pero mukhang okay siya. So yun naman yung magandang balita, no? We don't want our boxers na mapahamak din naman. Pero at least in terms of yung competition wise, maganda ang ginawa ni Mendoza for me, no? Nakita natin talagang from the very first round hanggang sa natapos itong laban na to, talagang isinagawa ni Mendoza ang dapat isinagawa. Hindi ko lang alam kung yun ang eksakto instruction sa kanya, pero how he did it, kalkulado sa aking mga mata. So guys, we're waiting for the announcement. Again, you're watching UKC Showdown. Naka-livestream po tayo sa Elorde TV at baka nandun na rin po ito sa UKC. Paki-share naman po at paki-like na rin yung mga pages natin. And again, kung kayo ay medyo malapit dito, you can visit, you can watch live for free dito sa Flash Grand Ballroom sa Elorde Sports Center. Ladies and gentlemen, your official time, 1 minute and 18 seconds of the second round, winner by knockout, Lance J.